isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Biyernes, August 9, 2024, hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 24 hanggang 28. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po ang dapat gawin ng sinumang tao, instruction ng ating Panginoon, kung may ibig na sumunod at maglingkod sa Kanya. Ito yung basic na dapat gawin ng tao, ngunit medyo napakahirap sundin sapagkat ang iniuutos ng ating Panginoon ay lilimutin ang ukol sa Kanyang sarili, magpapasan ng krus. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng krus, sakripisyo, hanggang dulo nito ay kamatayan, at saka sumunod sa Panginoon. Malinaw na sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang sino mang nagnanais sumunod sa Kanya ay kailangang limutin ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus. Ano po yung sabi doon ng kanyang krus? Kasi marami naman talaga tayong krus, itong mga responsibilidad, mga taong iniatang ng Diyos sa atin, mga ipinagkatiwala. Una, ginagawang malinaw ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay may kasamang krus. May pagsasakripisyo o pagpapakasakit na ipinakita at ginawa ng ating Panginoon bilang pagtutularan o paghahalimbawa para sa lahat ng Kanyang magiging mga tagasunod. Ikalawa, sinasabi ni Jesus na limutin ang sarili o iwasan ang pansariling kagustuhan lamang. Maraming tao ang naghahangad na makamit ang kanilang nais o makarating sa iba't ibang lugar, ngunit hindi pa rin lubos na maligaya. Patuloy na naghahangad, ngunit patuloy na hindi napupuno. Nakahadlang ito sa paggawa ng ating misyon na pagsunod sa Diyos. Ito po yung talagang umahadlang para tayo ay makasunod ng lubos at ganap sa ating Panginoon. Yung paglimot sa ating sarili. Sapagkat marami tayong mga kagustuhan na itong mga kagustuhan nating ito minsan ang siyang kaaway, kalaban ng ating pagsunod sa ating Panginoon, yung paglimot sa sarili. Hindi natin kayang magsakripisyo o magtiis alang-alang sa panawagan ng ating Panginoon. Ikatlo, ang tunay na magbibigay ligaya sa pagsunod sa Diyos ay ang pagbibigay ng lahat sa Kanya. Lahat sa mundo ay lumilipas at mauubos. Diyos lamang ang mananatili. Ang pinakamagandang desisyon sa buhay ay pagkapit at pagbibigay ng lahat sa Diyos. Kasama nito ang paglilingkod sa kapwa. Kaya nga, dapat tayo ay maging matapang na ibigay natin ang lahat sa Diyos, ang ating oras, panahon, lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip upang maganap natin yung sinasabi ng Panginoon na kung ibig nating sumunod sa Kanya ay limutin ang ukol sa ating mga sarili, pasanin ang ating mga krus at patuloy na sumunod sa ating Panginoon.
Magiging magaan lamang, maginhawa ang ating pagpasa ng krus kung ang gagawin natin ay susunod sa ating Panginoon. Sapagkat maraming mga taong nagpasa ng krus, huminto naman, tumigil naman, lumiko, kumaliwa, kumanan, umatras. Dapat patuloy tayong sumunod. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.